And now, say it forward, Dr. Joan Gallardo. I met my husband at 16 years old. Back then, I was in 4th year high school at siya naman is in 1st year college. Pero bago kami nagkakilala, very active ako sa school. I was in theater, in glee club, tapos I was also busy in student council. I met him nung nasa 4th year high school pa siya. Ganun din siya. Active din siya sa sports, active din siya sa iba't ibang organizations. So, back then, we were unassuming. May crush sa ibang tao, crush lang, ganyan. Pero when I got to meet him and his wonderful personality, I started to ask the question, could he be the one? Is it possible to meet the one at 16? Can I have a boyfriend? Do I even need a boyfriend at 16? Those were my questions. I'm pretty sure some of the young people here also ask the same questions. Do I need a boyfriend? Can he be my boyfriend? Pero sometimes yung ibang young people, they wouldn't bother to ask that question kasi ayaw nilang malaman kung yung ba talagang napili nila, yun na yung the one. But for me, I wanted to ask that question. I knew back then, at 16, I need to ask that, and I would ask that, who needs a boyfriend and girlfriend when you are 16? I have quite a few negotiables for myself. Dapat yung lalaking yon na mamimit ko, gwapo, matangkad, maputi, mestizo, medyo nag-fit naman siya, smart pa, but I also have my non-negotiables. That's the most important one. The non-negotiables would be, kailangan mahal niya si Lord. At saka, kailangan pasado siya sa parents ko. And of course, kung siya na talaga yung the one, kailangan pasado din siya sa mga leaders ko sa church. So, ito na siya. Nakita ko, may gusto siya sa akin. And he started to visit me at home. I still remember the first time he visited me at home. Ano siya, Good Friday, and I was playing badminton. I'm pretty sure dahil bakasyon, nandun yung parents niya sa bahay nila. And then I saw him riding a bicycle. Sabi niya, ay napadaan lang ako, galing akong Angono, pero we're from Cainta. Sabi niya napadaan siya. Kung napadaan siya, dapat pawis na siya, di ba? Pero parang kagagaling lang siya ng shower. Tapos ang bango-bango niya, umaalingasaw, naka-axe pa siya noon, uso pa noon ng axe cologne, yung pa yung pinakamabango noon. And then, sabi niya, gusto lang niyang dumalaw. But the first thing that really got me was, ang first na inanap niya was not me. He was asking for my parents. Nandiyan ba yung mommy at daddy mo? Tapos sabi ko, nasa loob, pasok ka. Nung pumasok siya, he immediately shook their hands and said na napadalaw lang po ako. So, instantly, syempre yung parents ko, wow, first time to ah. Kasi yung mga ibang nanliligaw sa akin, na medyo madami-dami din naman noon, nakikitawag lang sa phone, PLDT, gusto nila, kausap ko lang sa phone. Hindi pa uso nun ng cellphone medyo matagal na yon. Nagbibigay lang ng love letter, papalipad hangin. And worse, minsan, gusto pa nila makipag-date. Nung time na yun ang tawag, makipag-eyeball. So sa akin naman, even if I don't know anything about relationships or courtship, para sa akin, I need to uphold my own dignity. I need to treasure myself. So, sila, parang teka muna, hindi yata magandang way yon to treat a lady. So, itong si James, for the first time, pumasok sa bahay, nagpakilala sa parents ko, instant points na yon. And then he did that every day. Pumupunta siya sa bahay and he would make sure na may ibang tao sa bahay. Hindi lang ako, hindi ako mag-isa. He makes sure na nandun yung parents ko o yung brother ko. And then, what he would do, he would teach me guitar o kaya mag-uusap kami tungkol sa school. Hindi ko alam kung ba't siya nag-e-enjoy, but he enjoys it. So he did it every day for almost 4 months. So for the approval of my parents, di ba sabi ko, non-negotiable ko ang approval of my parents. So, ginawa niyang panliligaw, and thank God, yun ang ginawa niya, was old style.
Filipino panliligaw. He goes to our house, sabi ko nga sa inyo, hapon hanggang gabi, and he would bring food, he would help cook, mag-igib. Naalala niyo ba yun? Magsasaing pa, minsan pati paglalaba. Hindi ko alam why he does it, hindi pa rin niya inaamin na nanliligaw siya. Pero sabi ko, ay, nanliligaw na nga ito. Pagkatapos nun, eventually, inamin na rin niya sa parents ko na, opo, nanliligaw ako. So ito, nagulat ako, out of the 4 months na everyday siya kasama yung weekends, na everyday siya pumupunta sa bahay, one day, I was washing the dishes, Mommy asked me, yung si James, sasagutin mo na ba yun? Kailan mo kaya sasagutin yun? So sabi ko, Mami, okay ka lang? Sagutin agad? Sigurado ka, Mami? I'm just 16. Sabi ko. Tapos sabi niya sa akin, hindi ka pa naman nagkaka-boyfriend. And I think itong lalaking ito is responsible, respectful sa mga magulang mo, and most especially, respectful sa'yo. Parang mahirap na yata makahanap ng ganong lalaki. So sabi ko, sige, bahala ka, Mami. Sabi ko ganyan, pag-iisipan ko, o di ba baliktad, usually pinaglalaban ng babae sa parents nila yung lalaki. But here, in my scenario, my mom was the one telling me, nasagutin ko na yung boy na yan. Anyway, so Psalms 139 is a very favorite chapter of mine, even when I was a single woman. Kasi it talks about how special I am in God's eyes. Kaya, treasure ko yun. I treasured myself first. So, sabi ko, Lord, hindi ako makikipag-compromise. If you want this guy for me to be with, sana siya na. O diba, 16 years old, I was also already asking that question. Sabi ko, Lord, ganito. Kung siya po talaga ang para sa akin na pakakasalan ko, then let him be the one. But if not, take him away out of my sight. Sabi kong ganon. Kasi very important sa akin ang God's Word. So, one day, bigla na lang siyang nawala. Mga 2 weeks siyang nawala. Sabi ko, Lord, ganito na lang. Kung wala na talaga siya sa okay na yon, done deal. Pero if he's the one, kakatok siya sa pinto ko today. And it happened. That's when I learned, sabi ko, Lord, ang bait-bait mo talaga. When somebody loves you so much, you are really interested in dealing with a person's life, kasama na doon, bonus na doon, ang love and relationship. And that's how I met my husband. What I learned about this season in my life is that the Lord loves me so much. And as long as I am submitted to His will, He will also give me what I want.